papasok doon yung tatalakayin doon yung purpose ng buhay ng bawat isa dito sa mundo. Hindi lang kain, tulog, trabaho tayo dito. Ano ba yung bakit ka nilikha ng Diyos? Pag natutulog ka sa gabi, ano yung naiisip mo bakit nag-exist ka o lumabas ka dito sa mundo? So, doon sa paliwanag namin, inshallah, may alagay us na mabuksan yung ating puso't isipan kung ano ba yung purpose ng bawat isa sa pagkakalikha sa atin. Di po ba? Opo. Ayan. So, magsasalita po si Ustad Abu Muad para ano yung about Islam. Handa na po ba kayo? Handa na po kami. Hinahantok po kayo? Oo, ay gising na gising kami. Sige po, ito na po si Ustad. Sa akin na yung oras ni Mayor. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Magandang hapon po sa inyong lahat, ang aming kababayan ng Lalaan. Kamusta po kayo? Okay. So, ngayon, sino bang first time nakarinig ng information ng Islam? Lahat ba first time? O pangalawa pa lang ngayon? Yung nakakarinig na dati? O gusto yung first time ba? First time sila. Karapatan natin talaga to. Yeah. Alhamdulillah. Karapatan ng isang mananampalataya na ipaparating ang Islam. Kasi sa kabilang buhay, mananagot kami na hindi kayo nabigyan ng share ng Islam. So ganyan kahabag ang relihiyon po ito. So nalulungkot ang Islam na hindi nakarating sa mga tahanan na hindi pa dumating sa kanila. So kaya ito yung purpose ng ating Sister Sulmaya, ang malasakit niya bilang sa inyong kamag-anak. Allahu Akbar. So mahirap ganyan. Anong paki ko sa inyo? Di ba may mga ganyang mentality ng isang tao? So siya, napakalaking malasakit niya po sa inyo. At naway tayo ay kumatamasa ng biyaya ng Allah dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. So mga kababayan, i-explain lang natin ang kahalagahan ng Islam upang sa gayon na meron kayong information regarding Islam. Kasi ilan sa mga nabalitaan natin sa social media ay puro negative ang tingin natin sa Islam. So yan ang mentality natin minsan. Bakit? Dahil minsan bias ang media. Halimbawa, si Muhammad gumawa ng kasalanan. Muhammad ang pangalan niya. So isang Muslim. So sabi niya si Muhammad, isang Muslim, nagnanakaw. Ngayon, sentro tayo sa social media, sa mga TV patrol. Lahat yun nakatutok, di ba? So pag sabing Islam, si Muhammad isang Muslim. Allahu Akbar. Kasama, ibig sabihin ng Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. Hindi po ibig sabihin na Allahu Akbar ay susugod po at magdadala ng anumang bagay. Hindi po. Ibig sabihin ng Allahu Akbar, ito ay dakila ang Allah. So minsan ginagamit ito sa mga maling mga Muslim. Ginagamit nila sa pagsugod, kaya nandiyan na, may dalang ano yan. So hindi po yun. Ngayon, dahil sa social media mga kababayan, na bulabog ang Islam. Bakit?
Sabi na si Muhammad, isang Muslim, nagdanakaw o pumatay ng tao. Ngayon, na-trauma yung mga inosente, bilang sama ng mga Muslim, pumatay ng tao. No? Pero ganun ba yun? Nabayas minsan ang social media? Ang mga TV patrol? Ganun sila minsan kabayas. Bakit? Kapag ka si Pedro ay isang driver ng tricycle, pumatay ng tao. Hindi sabihin si Pedro, isang Kristiyano, o isang Sabadista, isang El Shaddai, pumatay ng tao. Bakit hindi sabihin? Bakit si Muhammad? Pag si Muhammad kaakibat ang reliyon Islam. Bakit sinali ang Islam? So yan minsan ang negative na kikita natin na sinama ang Islam. Supposed to be hindi po. Lahat ng relihiyon, mapa-Christian man yan, mapa-Budyo, lahat yan may gumagawa ng kasamaan. Pero ang tanong natin, pwede ba yun? Si Pedro ay isang Kristiyano, pumatay ng tao. Kasama tayo lahat bilang isang Kristiyano? Siyempre, hindi. Siya lang. Siya lang gumawa ng kasalanan. Same thing. Pareho din ang mga Muslim, ganun din po yun. Pag si Muhammad, siya lang. Muhammad lang. Hindi si Muhammad, isang Muslim. Ay, nabulabog lahat ang buong mundo. Kasi sinali ang Islam. Sinali ang kanyang relihiyon. So natatakot ang mga tao sa Islam. So ito po, bigyan natin ito ng linaw. Okay. So ngayon, ano ibig sabihin ng Islam? Ito ba ay magnanakaw? Gumilit ng liig ng tao? O pumatay ng tao? Sad to say, sa mga ibang Muslim na ginagampanan nila yon. Pero, the truth of the matter, ang katotohanan po, hindi po yun ang Islam. Okay, so linawin ko ulit. Ang Islam ay tatlong definition. Pagsuko, pagtalima, at pagsunod sa kautusan ng nag-iisang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang ibig sabihin ng Islam. Hindi mamamatay na tao, magnanakaw, mangre-rape. Hindi po yan ang Islam. Kaya, sad to say, Muhammad na nangre-rape, pumatay ng tao, sad to say, sabihin siya Muslim, hindi na siya Muslim. Maari pangalan niya lang yun. Muhammad, na pangalan niya lang. Hanggang pangalan na lang siya. Pero ang kanyang ugali ay hindi na po ugali ng isang Muslim. Yun po. Yun ang ugali ng hindi na po Muslim. Pangalan niya si Abdullah, si Ibrahim. Pangalan lang. Kaya, mga kababayan, sana buksan ang isipan natin. Kung titingnan natin ang Islam sa tao, kahit kailan hindi natin pasukin ang Islam. Ayaw natin. Kasi yun ang nakatutok, tinitingnan natin ang tao. Pero, kung tinitingnan natin ang Islam sa katuruan, maari maapektado ang ating puso na tanggapin ang Islam. Kasi pag tinitingnan natin ang tao, lahat ng tao may pasaway. Hindi ko sabihin na ang Muslim ay mabubuti. Meron pasaway po. Meron. Kaya kung titingnan natin ang Islam sa tao, hindi tayo ma-attract sa kagandahan ng Islam. Pero kung titingnan natin ang Islam sa banal na turo ng Quran at ang sunnah ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma-attract ang ating puso na tanggapin ito. Allahu Akbar. So, mga kababayan, ang Islam ay nandito na sa atin 1380. 1380 nandito na ang Islam sa atin. Kailan tayo naging Christian? Kailan? Nabinyagan. Okay. Bigyan ng premyo si ate. Mamaya. Okay. Nabinyagan daw. Okay, may idea si ate. Okay, tama yun. Pangalawa, kailan naging Christian ang bansang Pilipinas? Kung sino nagkapag